Turn our Bible po in Exodus chapter 5 and we'll read from verses 1 up to verse 4. Ito po yung sabi sa verse 1, Afterward, Moses and Aaron went and said to Pharaoh, Thus says the Lord, the God of Israel, Let my people go that they may hold the feast to me in the wilderness. But Pharaoh said, Who is the Lord that I should obey his voice and let Israel go? I do not know the Lord. And moreover, I will not let Israel go. Verse 3, Then they said, The God of the Hebrews has met with us. Please let us go a 3 days journey into the wilderness, that we may sacrifice to the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with a sword. And last verse, But the king of Egypt said to them, Moses and Aaron, why do you take the people away from their work? Get back to your burdens. These are the words of the Lord. Speak to us, O Lord. Let's pray. Lord, we thank you, Lord God, for our second worship service. Lord, we're praying, Panginoon, as you are with us, Lord, during the first worship service. We're praying, Lord God, na kayo po yung patuloy, Lord, na kumatagpo po sa bawat isa po sa amin. Lord, kayo po yung nagdala po sa amin dito, Panginoon, at ikaw po yung may mensahe po sa amin, Panginoon. Lord, we're praying, Panginoon, na buksan niyo po ang aming isip, ang aming puso, Lord God, sa inyong salita. Lord, tulungan din po kaming makasunod po sa inyo. Kinikilala po namin, Lord God, kung hindi niyo po kikilusan ang aming mga puso, ito ay magiging isang knowledge lang, Panginoon. Kaya, Lord, kailangan po namin ang inyong Holy Spirit to move in our hearts. God, the Holy Spirit, to move in our hearts so that we may know you, Lord God. And as we know you, we trust you, we praise you, and we obey you. Lord, tulungan niyo lang po ako, Panginoon, sa paghahatid po ng mensahe niyo po sa bawat isa sa amin ngayong araw po na ito. Itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Nakaka po tayong lahat. So magpapatuloy po tayo ng pag-aaral po natin. Last week po, tayo po itinapos po ni Pastor Jeff po ang Exodus chapter 4. At ngayon po, meron pong verse po doon, yung pinaka-last verse po ng chapter 4. Ito po yung sabi doon. And the people believed, and when they heard that the Lord had visited the people of Israel, and that they had seen their affliction, they bowed their heads and worship. So nangyari daw po nung panahon na yon, nung nalaman po nila na si Moses at si Aaron, pinadala po ng Diyos para po ibahagi na narinig po ng Lord ang kanilang mga panalangin at sila po ay kanya pong palalayain sa pamamagitan po ng leadership po ni Moses at ni Aaron. At ang response po ng mga Israelita, they believed the Lord, they believed and they heard and they bowed down and worship God. Ganda po nung nung response po nila. At pag tinignan po natin ito, siguro lang to, itong time po na ito is, instant agad yung prayer nila. At instant din sinagot ng Lord yung panalangin nila. Pag binasa natin ito, parang as if, kaya sila nagpupuri sa Diyos kasi instantly, sinagot po ng Diyos ang kanilang mga panalangin. But if we will go back po sa Exodus chapter 2, sa Exodus chapter 2 pa po nila, sinabi po yung kanilang mga panalangin. And Exodus chapter 2 po, at ito pong pinag-aaralan po natin, ang between po ng panalangin po nila, around 40 years or maybe more than 40 years. So nanalangin po sila sa Exodus chapter 2, ito po yung sabi nila, During those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned because of their slavery and cried out for help. Their cry for rescue from slavery came up to God, and God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. God saw the people of Israel, and God knew. So, meron pong dalawang chapter na pagitan. Pag binasa natin yung Bible, parang dalawang chapter lang yung pagitan, then answered prayer na agad. But actually po, it took around 40 years habang pine-prepare po ng Lord si Moses na naging murderer po sa Egypt, at nung kinatagpo siya during the burning bush encounter, siya po pala yung gagamitin ni Lord para i-rescue po ang mga Israelita. But they waited around 40 years for their prayers to be answered. Imagine that. You waited for 40 years. At hindi na po ito basta-basta panalangin. Ang sabi po ng Biblia, they are groaning and crying. Ano po yung groan? Sa Hebrew po, yung groaning po, ibig sabihin po nito, naranasan niyo na po ba na sobrang bigat ng problema nyo, umiiyak kayo to the point na wala na kayong masabing words? Yun na, parang umiiyak ka lang, tapos wala kang masabing English words or Tagalog words. You're just crying, but deep in your heart, you're asking the Lord to rescue you.
Ganun po yung naranasan nila dito sa binabasa po nating verse. They are groaning to the Lord. Bakit po? Because they are in pain at sila po, they are in despair. Bakit po? Dahil po sila inaalipin po ng mga taga-Ehipto. Ito po yung nangyari po sa mga Israelita. Kaya nga po, nung nalaman po nila na ang Diyos po, sila po ay handang tulungan sa pamamagitan po ni Moses at Aaron, ano pong ginawa nila? They believe, they bowed down their heads, and they worship God. But take note po, it took 40 years. At during that time, they are burdened. But thank God because they are burdened, but they are not forsaken. Sabi po, meron pong nagsabi dito, don't worry, ano man po yung pinagdadaanan natin, God is never blind to our tears, never deaf to our prayers, and never silent to our pain. He sees, He hears, and He will deliver you. Minsan po, di ba, tinitingnan po natin ng Diyos na parang tayong mga tao. Na kapag wala po nangyayari, kunyari yung asawa niyo po, meron kayong nire-request sa kanya tapos hindi niya pa po binibigay, minsan po kinukumpara natin ng Diyos sa kapwa natin tao na siguro hindi siya gagalaw kasi ganito yung yung asawa ko, ganito rin siguro ang Diyos. Iba po ang Diyos. Ang Diyos po ay all-knowing. Sabi po ng Biblia, bago pa po natin sabihin ng mga gusto nating sabihin, alam na po ito ng Diyos. Bago pa lumabas yung mga bagay sa words sa bibig natin, alam na ito ng Diyos. Bago pa natin ipanalangin yung mga gusto natin ipanalangin, alam na po ito ng Diyos. Kaya ang sabi po nung nagsulat nito, wag daw po tayo mag-alala kasi never pong blind ang Lord, hindi siya magbubulag-bulagan sa mga iniiyak natin sa Kanya, hindi siya magbibingi-bingihan sa mga pinapanalangin natin sa Kanya, at hindi siya magiging silent sa mga panahon na tayo ay pinagdadaanan at tayo po ay nasasaktan. Nakikita niya po ito at naririnig niya ito at tutulungan niya tayo. At ganun po yung ginawa niya sa mga Israelita. Hindi niya po pinabayaan ng kanyang bayan na Israel. And we can learn from this that we have an all-knowing God na alam po yung bawat detail ng life natin. Minsan po ba inisip natin na sana hindi na lang nangyari yung nangyari sa akin in the past? Ako po, minsan iniisip ko din yon. But when you look on the sovereignty of God, eventually, time will come and then after a few years, you will thank God, Lord, thank you, nangyari po yung nangyari sa akin. Kasi kung hindi nangyari yon, I am not the person that I am right now. My wife is here. Isa sa mga pain ng life ko nung ako'y kabataan, sa mga kabataan po nandito. Hindi po ako nakapagtapos ng engineering dahil wala na pong pang-aral yung pamilya ko. So during that time, masakit, 18 years old ka, kaka-birthday mo lang, kailangan mag-drop sa college, and then ang nangyari is, nag-drop ako sa college, and alam mo yun, you're in pain kasi kailangan mo na magtrabaho, kailangan mo na suportahan yung sarili mo, kasi hindi ka na kayang pag-aralin. So ang sakit nun, you're burdened kasi gusto mo maging engineer. But the Lord allowed that, kasi kung di ako nag-drop out sa college, hindi ko makakilala ang maganda, at loyal, at loving, not perfect, but my beautiful wife. So, but during that time, ako po'y nasasaktan. I'm burdened. I'm really burdened. Kasi may pangarap ka, mataas yung pangarap mo, lalo na po galing po ako sa hirap. Galing po kami sa mahirap. Mahirap lang po kami talaga to the point na naghahati po kami magkapatid sa Tokwa. So ganun po yung level ng namin, ng buhay po namin noon. Alam po to ng mga kamag-anak ko na nasa church. And then, alam mo yun, your burden, Lord, bakit mo inalaw to? Kala ko ba, mangarap lang ako ng mataas, then tutubarin mo, tutulungan mo ko sa mga pangarap ko. But the ways of the Lord is really different in our ways. At itong mga Israelita din, while they are waiting for God to answer their prayers, for sure ine-expect nila, siguro ganito gagawin ng Lord. Siguro magpapaulan siya ng katulad sa Sodom at Gomorrah sa Egypt. Siguro ang gagawin niya, katulad ni rescue niya yung mga sila Abraham. Siguro ganun din yung gagawin niya sa atin. Pero iba si Lord eh. Iba yung paggalaw niya, iba yung pag-rescue niya sa mga inaalaw niya sa buhay natin. We have different life, but we have same God who will never leave us, who will never forsake us, who will always be with us, ano man po yung pinagdadaanan natin. He is never blind, He is never deaf, He is never silent to our pain. He knows all our needs. He is a faithful God, is a covenant-keeping God. Pag binalakay niyo po yung verse, ang sabi po doon, di ba? Ang sabi po doon, He remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. Ang pangako niya kay Abraham, you will be a nation. You will be a nation. Dadami kayo. Hindi kayo mapapabilang sa isang nation, yung Egypt. Kayo ay magiging isang nasyon at independent nation of Israel. At nangyari nga po yon. Pero ngayon po, pag-usapan natin,
Paano po ginawa po ni Lord? Ano yung first step na ginawa po ng Lord to rescue Israel? Una po, 3 bagay po yung gusto ko i-share sa inyo, and I titled this sermon, Burdened but Not Forsaken. They are burdened but not forsaken. Una po, ang nangyari po sa ating text, Moses and Aaron delivered God's message to Pharaoh. So verse 1 po ang sabi doon, afterward, Moses and Aaron went and said to Pharaoh, thus says the Lord, the God of Israel, let my people go that they may hold a feast to me in the wilderness. So focus po tayo sa verse po na yan. Ang sabi po doon, after po nilang sabihin sa mga Israelita na i-rest ko kayo ng Lord, pupunta kami kay Pharaoh at anong ginawa po nila? They went to Pharaoh, naglakas loob sila sa king ng Egypt na lumapit at ang sabi nila, hindi na sinabi na, ito yung gusto namin. Kami si Moses at Aaron, mga leaders ng Israelita. Ang sabi po nila, thus says the Lord. Ito yung pinapasabi ng Diyos namin na sinasamba namin. Ang sabi ng Diyos namin, let His people go. At ang focus niya, so that they may worship and have a feast with the Lord in the wilderness. So ito po yung gusto po ng Lord. They pointed out na ang Diyos po ang nagmamay-ari sa bayan ng Israel, hindi Ehipto. Ang Diyos po ang nagmamay-ari po at pumili sa bayan ng Israel at hindi dapat nila inaalipin itong mga Egyptians na ito, ang mga Israelita. At ang sabi rin nila, ang sabi rin ni Moses at Aaron, at ang gagawin namin, pag pinalaya mo kami, Pharaoh, pupurihin namin ng Diyos. Pupunta kami kung saan ako tinawag ng Diyos during the burning bush encounter at pupurihin namin siya doon. Ano po matututunan natin dito po sa passage na to? Una po, alam po ng Diyos sino po ang sa Kanya at sino ang hindi sa Kanya. Alam po ng Diyos kung sino ang sa Kanya at sino ang hindi sa Kanya. Sabi po ni Jesus, you did not choose me, but I chose you. So Brother Jom, anong parameters ng Lord para malaman ko kung pinili ako ng Diyos at hindi? Meron bang mga tips na pwede kang sabihin para masabi ko na pinili ako ng Diyos? Actually po, wala po sa atin nakakaalam kung sino pong pinili ng Diyos at hindi pinili ng Diyos. Pero sinasabi po ng Biblia, para po tayo'y magkaroon ng kaligtasan, una po, sinasabi ng Biblia, it's very straightforward. Kailangan meron kang pananampalataya, hindi sa simbahan mo, hindi sa relihiyon mo, hindi sa leaders ng church mo, hindi sa mga kaibigan mo, hindi dahil part ka ng isang Christian family, ikaw mismo individually, kailangan magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Because apart from your relationship with Jesus, you will not be saved. You can be here sitting every Sunday, worshiping the Lord with God's people, but you may not be saved. You may be here for so many years in this church. You may be part of the ministry, but without Jesus in your life, you are not saved. Because Jesus declared, He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. It's only through Jesus Christ. At ito yung blessing. Kung pinili ka ng Diyos, hindi nagkamali ang Diyos na piliin ka. Hindi po nagkamali ang Diyos na piliin niya ang bayan of Israel out of all the nations. Sa Kanya po, sa bayan po ng Israel, nanggaling po ang ating Panginoong Hesus at hindi po nagkamali po ang Diyos. So kung hindi po nagkamali ang Diyos sa pagpili ng bayan ng Israel, hindi rin po nagkamali ang Diyos sa pagpili sa atin. Pwede nyo sabihin, pwede i-criticize natin yung bawat isa. Tingin ko naman hindi siya pinili kasi may ganito pa siyang struggle. Kasi bumabagsak pa siya sa kasalanan na to kasi ganito pa yung buhay niya. Tinitingnan mo lang itong kapatiran mo kung sino siya ngayon. Pero sino siya pag binago siya ng Lord? Hanggat buhay pa po tayo, wala po dapat tayong tuldukan na tao sa paligid natin. Whether they are Christians or not yet Christians, whether nasa church sila or wala po sila sa church, pag tinuldukan mo po sila, parang sinasabi mo, mas magaling ka pa sa Diyos. Kasi sino po ba sa atin ang hindi po nakakagawa ng kasalanan? Pakitaas pong kamay. Ako po ay nakakagawa ng kasalanan. Tayo pong lahat ay nakakagawa ng kasalanan. Wala po sa atin dito ang hindi nag-isip ng masama, nagsabi ng masama at gumawa ng masama. Lahat po tayo, ang equality po natin, makasalanan po tayong lahat. Pero ito po yung mabuting balita. Ang Diyos po, may mga pinili po siyang mga tao. Hindi po dahil mabait po sila, hindi dahil mabait po tayo, dahil pinili niya lang, dahil binigyan niya ng kahabagan. At ito po yung ginawa niya sa bayan ng Israel, mga kapatid. Pinili niya ang bayan ng Israel, kaya makatawag niya sa bayan ng Israel, they are my people, let my people go. Inaalipin sila ng Egypt, inaalipin sila ng Pharaoh, pero ang sabi ng Panginoon, gusto ko na i-worship nila ako, kaya palayain mo sila.
Pangalawa, matututunan po natin dito sa verse na ito na hindi lang po tayo pinili ng Diyos, kundi dinisenyo din po tayo ng Diyos para i-priority po natin ang pagpupuri sa Kanya. Or in English, God designed our life to make it our priority to worship Him. So Brother John, ibig sabihin, kailangan lang ko umattend every Sunday para masabi ko wino-worship ko ang Lord. Sobrang extreme po ng Biblia. Ang sabi po ni Pablo, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. And doing all for the glory of God, it's worship. Mahirap po yun. Na lahat daw po ng gagawin po natin, we do it all for the glory of God. Kung tayo lang po, hindi po natin kaya yon. Kasi minsan po, di ba, we buy something, we eat something, kahit masama po sa kalusugan natin, then sabihin natin, I eat this for the glory of God. Or may iniinom po tayo, bawal sa atin ng soft drinks. Sansya na po sa tatamaan, di ba? Bawal sa atin ng soft drinks, pero inom tayo ng soft drinks. Tapos eventually, pag nagpa-check up ka, ang taas ng sugar level ko. Bakit kaya? Pero deep in your heart, bakit ganun yung sugar level mo? Kaya alam mo na kailangan mo mag-diet. Pero ayaw mo pa rin mag-diet kahit marami na nagsasabi at nire-recommend. And then, the Word of God will remind us that, hey, Christian, saved by the Lord, chosen by the Lord, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Simpleng bagay lang po yun. So, ibig sabihin po, kung vina-value po ng Lord, ang pagkain at pag-inom natin, ginagawa natin sa kaluwalhatian niya, paano pa po yung ibang mga bagay sa buhay natin? Sa mga estudyante pong nandito, paano mo vina-value ang pagpapaaral ng iyong mga magulang? Are you doing your education for the glory of God? Or just to earn money eventually in the future? Do it all for the glory of God. Bakit ka sumasali sa mga contest, sa mga professionals? Bakit po tayo nagtatrabaho? Bakit nagsasabit tayo sa employers natin? Why we are earning money? Why we are having this kind of business? Why we are doing all this instruction? Are we doing it for the glory of God? Sabi po ni Herbert, to worship God is to realize the purpose for which God created us. To worship God, ang pagpupuri daw po sa Diyos, ma-realize daw po natin na kaya po tayo nilikha ng Diyos para i-worship siya. Remember our study? Yung tinuro po ni Pastor Jeff, yung 2 W ni Adam. Una po ay worship, then work, and then wife. So una pong ginawa po ng Diyos nung nilikha niya si Adan, sabi niya kay Adan, i-priority mo na i-worship ako. Kilalanin ako sa buhay mo bilang iyong Diyos at tagapaglikha. Binigyan siya ni Lord ng trabaho sa Garden of Eden, and eventually God gave Eve to Adam. So it's worship, it's work, and yung wife. So you can do it doon din po sa pag ikaw naman ay babae. It should be worship, work, and then husband. So ganun po yung makikita natin dito na ang nilikha po talaga tayo ng Diyos at yun po yung gusto ng Lord sa bayan ng Israel. Gagawa sila ng feast. Paglaya po nila doon, lumaya sila sa pagkaalipin. Ang gusto po ng Diyos, sila po ay magpuri sa Diyos. Palalayain ko kayo at yung pagkalaya, when you are set free, worship me. When you are set free, worship me. Yung po yung purpose po ng Lord nung sinabi po ni Moses at Aaron kay Pharaoh na palayain po nila ang bayan ng Israel. So ano pong tinuturo po sa atin dito? Kailangan po nating i-priority ang ating pong daily worship to God. Ang daily worship to God po is whatever we do. Whether we eat or drink or whatever we do it all for the glory of God. Parang extreme naman. Yun po yung sinabi ng Bible Yun po yung sinabi ng Bible. Hindi po kami nagsabi noon. Ang sabi po ng Bible, lahat daw po ng ginagawa po natin, we do it all for the glory of God. If aalis po tayo sa disenyo ng Biblia, disenyo ng Diyos sa buhay natin, magugulo po tayo. We will continually disobey God at maglilid lang po iyon sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Kaya, as I'm thinking about this and reflecting this, I need to ask myself, is everything I do I do it for the glory of God? Or I just do it so that people I will be popular sa iba? Ginagawa ko ba yung mga bagay na ginagawa ko para talaga sa kaluwalhatian ng Diyos? At hindi ko po masasagot yan. Kailangan po ang Diyos sabihin po sa akin, sa puso ko, kung ginagawa ko ba talaga ito para sa Kanya. At ganun din po tayong lahat. Whatever our roles right now, let's ask ourselves, is this worship to the Lord? Or I just want to do something else? Because if it's that worship to the Lord, wala po tayo sa kalooban po ng Lord. Whether we eat or drink or whatever we do, we should do it all for the glory of God. Sabi rin po, isa rin po sa emphasis dito is the corporate worship. Pag umalis po sila doon sa Ehipto, hindi lang po sila isa, dalawa na magpupuri po. Nakita po natin doon, ang sabi po dyan, sila po ay magpupuri ng sama-sama. Kapag po nag-fast forward tayo,
sabi ni Pharaoh, nung nagkaroon ng plague, sabi niya sa mga Israelite, kay Moses at Aaron, sige, palalayain ko kayo, pero yung mga, may iiwan kayong mga tao. Sabi ni Moses, hindi, lahat po dapat sumama, pati yung mga hayop ng mga Israelita kasi mag-aalay. So, pag binasa natin yun, pinapakita po talaga na gusto po ng Lord, sama-sama po silang manambahan. Wala pong maiiwan, sila po dapat lahat sumamba po sa Diyos na lumikha sa kanila. At tayo din po, whenever we are attending our worship service in a corporate setup, tayo po ba ay may desire na pumunta sa Diyos just to worship Jesus? Or may iba po tayong agenda? Whenever we enter po yung sanctuary natin, naisip natin, umuupo po tayo dito, nakikinig po sa Word of God, nagpupuri po sa Lord, ano kaya intention po ng heart natin? What motivates us to attend church worship services every Sunday? Mahalaga po yung kapatiran. Sabi po ng Biblia, we love one another. Mahalaga po we submit to our leaders. But primarily, the Word of God is telling us, we do it all for the glory of God. So even po yung corporate worship natin, mga kapatid, umattend po tayo ng church because we want to know Jesus. And Jesus deserves all our worship. And we want to obey Him in everything we do. And He obeyed us. Ang sabi po sa author ng Hebrew, let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Ganda po nung word na ginamit po dyan ng author ng Hebrew, yung encourage one another. So, pag sinabing encourage one another, pag nagsama-sama po tayo, at pag nineglect po natin ito, hindi tayo magkakaroon opportunity encourage yung bawat isa, pinapakita po dyan na talaga pong tayo po umaatin tayo sa church na hindi po perfect yung life natin. Meron po tayong mga burdens. Tama po ba? May mga kanya-kanya po tayong burdens. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Kaya po, sinasabi po ng Biblia na hindi mahalaga kung may pinagdadaanan ka sa pagsamba mo sa Diyos. Ang mahalaga, sumamba ka sa Diyos. Sumamba ka sa Diyos. Kasi pag ba hindi ka sumamba sa Diyos, nawala ba yung problema mo? Nandyan pa rin naman. Pero pag sumamba po tayo sa Diyos, may problema man po tayo, ang Diyos po mangungusap sa atin at sasabihin sa atin, you may be burdened, but you will never be forsaken because I am in your life. I am in your life. Yung po yung tinuturo sa atin dito. Sabi rin po ni Luke po sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, and to the breaking of bread. Yung term po dyan na naka-highlight, they devoted. Now, whenever po bang umuupo po tayo dito, is it part of our devotion? Or is it just a religious practice? Ang sabi po dito, they devoted themselves. Sila po ay nag-gather, ano man po yung nangyari, whether fellowship ito, CF po ito, worship services ito, they are here, sitting, listening to the apostles' teaching, the Word of God, at nag-fellowship together, at ang reason nito, gusto nilang patuloy na papurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa in a corporate setup. So they devote themselves. Pero ito po yung katotohanan, at later po pag-uusapan po natin lalo, na hindi po natin i-value ang worship sa Lord kung hindi po tayo totoong ligtas. Ulitin ko po, kung wala po tayong relasyon kay Kristo, matik po, hindi po natin i-value ang pag-worship at pagsunod sa Diyos. Kasi kailangan po ng grace ng Lord eh. Kailangan po baguhin po tayo ng Diyos para makita natin na valuable itong corporate worship, na hindi to waste of time. That worshiping God is never a waste of time because in eternity time, we will all worship the Lord in heaven at sasabihin natin sa Kanya, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lamb of God. Yun po yung gagawin natin in time and eternity, mga kapatid. So worshiping God is never a waste of time. So hopefully po habang nakaupo tayo dito, for the past years, assess po natin, bakit ba ako umuupo dito? Whenever ba umuupo ako, nakikinig ako ng salita ng Diyos, nag-worship ko kasama ng mga kapatid ko sa Panginoon, ano kayang iniisip ko? Iniisip ko kaya yung gagawin ko after? Iniisip ko kaya na ang tagal naman matapos ng preaching? Iniisip ko kaya, etc., etc.? Or I'm devoting myself na, Lord, may burden ako. Minsan distracted po ako. Pero Lord, tulungan mo ko na I devote my time today to worship you. By worshiping you through songs and worshiping you through listening to the Word of God. Because that's what early Christians do. Yung po yung disenyo po ng Lord sa mga believer. Kaya nga po yung burden po natin, hindi dapat ito maghinder para papurihan po natin ng Diyos.
Yung mga burdens po natin sa life, we are burdened but not forsaken. Hindi dapat po maghinder ito. Kung may problema tayo, ang typical po sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino, aayusin ko muna yung buhay ko bago ko lumapit sa Diyos. Meron po bang kayang ayusin ang buhay? Wala po. Na siya lang? Wala po. Marami na po ako nakilalang ganito na yun yung topic. Sinasabi lagi na aayusin ko muna ang buhay ko bago ko lumapit sa Diyos. Ang gusto po ba ng Diyos, maging maayos yung buhay natin bago tayo lumapit sa Kanya? Hindi po. Kasi po ang Diyos, ang gusto niya po, surrendered life. Hindi man okay po yung buhay natin, pero willing tayong isurrender ang mga kasalanan natin sa Kanya, siya po yung mag-aayos sa atin. It's not the other way around. Wala pong tao na kayang umayos po sa tao. Ang Diyos po na lumikha sa tao, ang kaya pong umayos sa tao. Kaya kailangan po nating lumapit, mga tao, sa Diyos na lumikha sa atin. At doon po tayo maaayos. Yun po yung katotohanan. Kaya sinasabi po ng salita ng Diyos sa atin na magpuri sila. Gusto ng Lord magpuri sila despite sa may pinagdadaanan sila. They are slaves. Inaalipin po sila ni Pharaoh at ng Egypt. Pero ang sabi po ni Pharaoh, dahil nga po siya ay walang pagkilala sa Diyos, ito po yung response niya. And that is our second point. The Pharaoh's response to God's message. Ito po yung sabi ni Pharaoh. Sabi niya, but Pharaoh said, who is the Lord that I should obey His voice and let Israel go? I do not know the Lord, and moreover, I will not let Israel go. Grabe po, no? Plainly, without hesitation, ang sabi niya, sino yung Diyos na yan? Sino yung Diyos na yan? It may be sarcastic na sinasabi niya, sino yung Diyos na yan? Bakit ko siya susundin? Bakit ko papalayan yung Israel? Pinagtatrabaho ko sila, mga alipin ko sila. Hindi ko kilala yung Diyos na sinasabi niyo at hindi ko palalayain ng bayan ng Israel. Grabe po. Imagine po, this Pharaoh, the king of Egypt, na tinitingnan niya yung sarili niya na as if siya yung Diyos ng mga Israelita. Di ba ang sabi nga po doon, sabi ni Aaron at ni Moses, thus says the Lord, let my people go. Nakakalimutan niya sino siya, hindi siya ang Diyos, siya ay nilikha lang ng Diyos at dapat siyang sumunod sa Diyos. So makikita po natin dito, mga kapatid, na the Lord will allow situations in our life, people in our lives, mga tao sa paligid natin, na papahirapan tayo, hindi para pahirapan tayo ng Diyos dahil trip niya, kundi para patuloy tayong lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. May mga tao po bang inalaw si Lord sa life nyo na pinahirapan po kayong maigi? Or baka ngayon pinapahirapan po kayong maigi? Ipag-pray nyo po, Lord, kunin nyo na po itong mga taong ito. Meron lang po. So ipag-pray nyo po. Ipag-pray nyo kay Lord yung situation nyo. Ganun yung ginawa nila di ba? Sabi nila, they cried, they groaned, and the Lord rescued them. It may take time. Nakita po natin yon. They waited for 40 years, but God is never late. God is never late. May tama siyang panahon para ayusin ang lahat, at ang sabi niya sa kanyang salita, God makes everything beautiful in His time. And we rest on that. We may create time, but it's not beautiful as the Lord wanted it to be. So ano pong gugustuhin natin? Tayo po'y magmukmok sa sulok dahil pinapahirapan tayo, may dinadaanan tayong problema? Or ang gagawin po natin, although we are burdened, ang sasabihin natin, Lord, hindi mo ko iiwan. You will never leave me. You will never forsake me. Ito po, gusto ko lang po explain dito po sa ating verse. May 4 pong karakteristik si Pharaoh na nagpapakita po na wala siyang pagkilala sa Diyos. Una po, sabi niya, who is the Lord? Hindi niya po kinikilala ang Diyos. Wala pong makakapag-deny sa Diyos. Sabi po ng Biblia, only fool says in his heart, there is no God. Mangmang lang daw po ang nagsasabing, walang Diyos. Bakit po? Because heavens declare the glory of God and the skies proclaim the work of His hand. Tumingin po tayo sa paligid, tumingin tayo sa sarili po natin. We are created in the image of God. Hindi po natin madedenay na may Diyos po na lumikha sa atin. Pero hindi niya po yung kinilala. Ang sabi niya rin po, ang tao rin pong walang relasyon sa Diyos, walang pakialam na sundin ng Diyos. Sabi niya po, bakit ko susundin yung Diyos na yan? Bakit ko susundin ang boses niyan? Why? Wala siyang pakialam po sa Diyos. Pangatlo po, hindi ka susuportahan sa pagsamba at paglilingkod mo sa Diyos. May mga kilala po ba kayong ganyan tao? Whether kapamilya mo, kapatid mo, kaibigan mo, kung wala silang pakilala sa Diyos, automatic po, hindi ka nila susuportahan sa pagsamba at paglilingkod mo sa Diyos. At pag pinakita ng Lord yung mga taong ganun sa paligid mo, sinasabi ng Lord sa'yo, una, ipanalangin mo sila. Pangalawa, kung kailangan talaga at sila'y hindi na magandang impluwensya sa'yo, umalis ka sa kanila.
Kasi ang gusto po ng Lord, purihin natin siya. So yung mga kaibigan nyo, lalo na po yung mga kabataan po nandito, galing po kami dyan. May mga naging kaibigan po kami, naging hindi magandang impluensya. Mahal namin sila, pinapanalangin ko po sila, yung mga tropa ko. Pero kailangan ko lumayo sa kanila kung sila'y nagpapalayo dahil sila'y nagiging kagamit-gamit ni Satanas para lumayo ko sa Diyos. We need to make that decision. We need to carry our cross daily just to follow Jesus. It is hard. Mayroong mga seasons na kailangan humiwalay ka sa kaibigan mo, sa mga taong ito na binavalue mo yung friendship nyo. Pero ano ba yung loyalty natin? Ang loyalty po natin wala sa tao sa paligid natin. Our loyalty should be in Christ because He alone rescued us from our slavery. Ang ating Diyos lang po. At makita natin dito si Pharaoh, hindi niya kinilala ang Diyos, wala siyang pakialam sa Diyos, hindi niya rin susundin ng Diyos, hindi niya susuportahan itong mga Israelita na sambahin at paglingkuran ng Diyos. Ang sabi niya pa eventually, kasinungalingan niyang sinasabi ng Diyos niyo. Ganun po siya kalala. And most of us will say na, buti na lang hindi ako pinanganak sa panahon ni Pharaoh. Buti na lang po. At pwede natin sabihin na, ang sama ng ugali ni Pharaoh. But as I meditate on this, I remember my past. That before the Lord graced us with mercy and kindness, nung pinili niya tayo, we can identify ourselves one way or another, parang katulad ni Pharaoh. Hindi naman po tayo yung, alam natin na may Jesus, kinilala agad natin po ang Diyos eh. Dumating yung pagkakataon, may sarili tayong buhay, may tagline pa nga tayo, if it makes us happy, just do it. I am the captain of my soul. May ganun po tayong perspective bago po tayo nakakilala sa Diyos. Hindi rin po natin trip yung mga worship service, nakukordihan po tayo sa mga born-again Christians, na minamak pa po natin yung mga nagsisimba kaysa mag-bar at ano pang mga gawin. Tapos natatawa pa tayo sa mga posts about masyadong fanatic kay Jesus. We've been those kind of people. I was that kind of person na wala po akong pakialam sa Diyos. And some of us, if not all of us, may also remember our past. And that's fine. We will not live in our past, but our past will help us appreciate more the grace and mercy of God. Na sino po ba tayo? Sino po ba tayo para piliin ng Diyos? Sino po ba tayo para kahabagan ng Diyos? Ano po bang ginawa nating mabuti sa mundong ito para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at patawarin ng Diyos at imbitahan niya sa kanyang kaharian? Ano bang karapatan natin? Ano bang ginawa nating mabuti para sumigaw tayo at mag-worship tayo kanina that I am a child of God? Yes, I am. Wala po. Pero may ginawa po ang Diyos. Ano pong ginawa niya? Mababasa po natin sa Titus. But when the goodness and loving kindness of God, our Savior, appeared, ano pong ginawa niya? Di po siya nagtayo ng religion. Ang ginawa niya po, He saved us. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. Siya po ay tayo po'y nagkaroon lang ng kaligtasan dahil po sa kabutihan at habag po ng Diyos. So, we can identify ourselves to Pharaoh, but we are not also like Pharaoh. We can identify ourselves in Pharaoh, our past, but we are not like Pharaoh. Kasi si Pharaoh po, may ginawa po ang Diyos sa buhay niya. If you read continually po yung ating pag-aaral, maraming beses pong binigyan ng Lord ng chance si Pharaoh mag-repent ng kanyang kasalanan, but he did not. At every time po nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos, at pinapakilala po ng Lord ang sarili niya sa atin at sinasabi niya sa atin na wala kang kaligtasan sa pamagitan ng kanyang salita. God wanted us to respond in His Word. In His Word, not in the preacher's message, in His Word, na kailangan po natin ng Diyos. Binigyan niya ng chance si Pharaoh. Our past was like Pharaoh, but we thank the Lord because of His grace and mercy. We are not like Pharaoh. Dahil nung tayo'y nilid ni Lord sa repentance, nag-respond yung mga puso natin. Bakit po? May ginawa po siya. Ang sabi po dyan, regeneration, the washing of regeneration. Yung mga puso po nating bato na walang pakialam sa Diyos, binago po ito ng Lord, inalis niya po ito at nilapit niya po sa kanyang anak na si Jesus para magkaroon po tayo ng relasyon sa Kanya. At binigay niya po ang Holy Spirit to help us understand na selyado na po ang ating kaligtasan at inaantay na lang natin ang pagdating ng ating Panginoon na tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. And that is our living hope. He justified us by His grace and now we are no longer like Pharaoh.
Pharaoh was Pharaoh until the end of his life. But we are not like Pharaoh. Dahil niligtas po tayo ng Diyos. What a blessing. Pero kasi pwede pong kalooban ng Lord maging Pharaoh tayo forever, di ba? Pwede naman yun. He will remain God. But God, because of His mercy, pinatawad niya po tayo mga kapatid. Kaya, kung sinasabi po natin na ang Diyos po, pinabayaan tayo, hindi niya po tayo pinabayaan. May mga pinagdadaanan tayo, but it doesn't mean po na pinabayaan tayo ng Diyos. Nung pinrovide niya po ang ating kaligtasan, that is our greatest need, maging matuwid sa harapan ng Diyos. At ang ginawa niya po, binigay niya po ang nag-iisa niyang anak na si Jesus para mangyari po ang mga bagay na yon. Kaya, ano po mangyari po sa buhay natin? Yung mga problema na meron tayo, alisin man yan ng Diyos o hindi, mamatay man tayo na may problema, ang mahalaga po may relasyon tayo kay Kristo, and we are never be forsaken in this life and the life after our life. That's the blessing of God's mercy and grace. Yun mga kapatid. And the Word of God is telling us, you know what? You were Pharaoh in the past, but you are no longer Pharaoh because you repented of your sins and you are now a child of God because of your relationship with Jesus. So, ang sumulat po nito ay si Pablo, itong Titus 3, verse 4 to 7. This is a pastoral epistle written by Apostle Paul. And Paul is like Pharaoh, if you'll remember. Ano pong plano niya? Ang gusto niya is, sobrang fanatic siya ng kanyang Judaism, papatay niya yung mga Christians. Pero, because of the road of Damascus, yung encounter niya kay Jesus, he repented of his sin and now he is the Apostle Paul na pinag-aaralan po natin. Bakit po? Mabait ba si Pablo? Hindi po. Dahil lang po ito lahat sa habag ng Diyos. Dahil lang po ito lahat sa habag ng Diyos. Kaya po sabi ni D.L. Moody, grace means undeserved kindness. It is the gift of God to man. The moment he sees, he is unworthy of God's favor. Yung grace daw po ni Lord, hindi natin deserve na kindness. Kaya walang dapat magsabi sa atin na, deserve ko ang kaligtasan kasi mabuti akong tao. Deserve ko ang kaligtasan kasi relihiyoso ako. Deserve ko ang kaligtasan kasi naglilingkod ako sa Diyos. Deserve ko ang kaligtasan dahil sa mga bagay na ito. Wala pong deserve tayo. Ang deserve po natin, galit po ng Diyos at parusa ng Diyos. Kaya lahat po ng meron tayo, this is the undeserved kindness of God na binigay niya po sa atin. And it spells G-R-A-C-E, grace. Kaya sabihin nga po natin sa sarili natin, grace lang ito lahat ng Lord. Grace lang ito lahat ng Lord. And that is what it is. It is the gift of God, mga kapatid. Pero sabi ni D.L. Moody, ang ganda ng pinoint niya, pero makikailangang mangyari para makilala mo ang grace ng Lord. You need to see yourself that you don't deserve the grace of Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, kailangan baguhin ng Diyos ang puso natin para maunawaan natin, ma-embrace natin ang grace ng Lord. At hindi po ito nangyari kay Pharaoh. From the start until the end of his life, hindi niya po kinilala na he's not worthy of God's favor. He rebelled against God at ang ginawa niya nga po, hindi niya kinilala ang Diyos, wala siyang pakialam sa Diyos, hindi niya sinuportahan ang paglilingkod at pagsamba ng mga Israelita sa Diyos at gumawa pa siya ng paraan para lalong mapalayo ang mga Israelita sa Diyos. Ito po yung ginawa niya. So verse 4 to 5, sabi po ni Pharaoh, sabi ni Moses at Aaron sa verse 3, na payagan mo na kaming umalis in a 3 days journey para mag-sacrifice sa Diyos namin. Sabi ni Pharaoh, Moses and Aaron, anong pinagsasabi nyo? Bakit inaalis nyo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo sa ginagawa nyo. At sabi ni Pharaoh, behold, the people are now many. You make them rest from their burdens. Pagdating po sa sunod na verse, ang sabi niya, that same day. So kinausap po siya ni Aaron at ni Moses at yung same day na yon, ang ginawa po niya, sabi niya sa mga taskmasters, okay, yung mga Israelita na gumagawa ng bricks, hindi nyo na sila dapat bigyan pa ng straw. Ngayon, kailangan nilang gumawa ng bricks, pero kailangan kumota sila. So ibig sabihin po, kung ang goal po ni Pharaoh, 10 bricks ang dapat magawa mo sa isang araw, ikaw Israelita, ngayon, tatanggalan kita ng supplier. May isa kang supplier na aalisin ko kasi nagtitipid tayo, parang ganon, or papahirapan kita, gusto kitang pahirapan, tatanggalan kita ng supplier, ngayon, dadagdagan kita ng responsibility.
Hindi ka lang ngayon tagagawa ng bricks, tagahanap ka pa ng straw para gawin yung bricks. So, at sabi po niya, at ang sabi niya, walang sense of time si Pharaoh kasi sobrang evil at wicked niya eh. Kung 9 hours yung trabaho at nagagawa nila yung 10 bricks in 9 hours, imagine, paghahanapin nila ng bricks, ng straw yung mga Israelita sa buong Egypt, bago sila ulit makaka-create ng bricks. So wala pa pong kotse nun. Hindi po yung, may supply kaya ng straw sa SM Bacoor, tara magkotse tayo papuntang SM Bacoor. Wala pong ganun. Maglalakad po sila sa Egypt, mainit po na lugar, tapos po saka lang sila gagawa ng straw. At pressured sila kasi kailangan yung straw. Magawa nila yung bricks, magawa nila with straw, kasi kung hindi, ang sabi po dito, sila ay bubugbugin. At ang sabi pa ni Pharaoh, kaya sila gustong sumamba sa Diyos kasi tamad sila. Wala kasi silang ginagawa, kaya gusto nilang sumamba sa Diyos. At lahat ng sinasabi ng Diyos nila, lahat yan ay kasinungalingan. What a blasphemy before God. Nasabi niya, sinungaling yung Diyos nyo. Hindi talaga yan totoo. So ito po, nakita po natin na wala po talagang relasyon si Pharaoh sa Diyos. Hindi niya kinilala ang Diyos. Wala siyang pakialam sa pagsunod sa Diyos. Hindi pa siya supportive sa mga sumasamba at naglilingkod sa Diyos. At lalo pa po niyang pinahirapan yung mga tao. It reminded me po yung sinabi ni Pablo sa Romans 1 verse 28 to 29. At this is like Pharaoh. Sabi po dito, they did not see fit to acknowledge God. Hindi kinilala ang Diyos. Ano pong ginawa ng Diyos? Sinabi ba sa kanila ng Diyos na, okay lang, sabi po dito, God gave them up. O ayaw niyo sa akin? Okay. Ayaw nyo i-acknowledge? Okay, Pharaoh, ayaw mo i-acknowledge? Sige, gawin mo ang gusto mo. Kaya ano pong nangyari sa kanila? They were filled with unrighteousness, evil, full of envy, murder, strife, deceit. Sila po'y maninirang puri. They are gossipers, they are slanderers, haters of God. Hinighlight ko po yung mga related kay Pharaoh. Haters of God, he is faithless, he inventors of evil, heartless and ruthless. At ito pa po, they gave approval those who practice these things. Ito po yung mga taong walang relasyon sa Diyos. At babalik po tayo, dati po, one way or another, we can describe ourselves like these people. Pero ano pong ginawa ng Diyos? Kinahabagan niya lang po tayo. Kaya yung dating kung mayabang ka dati, nakikita mo, unti-unti ka binabago ng Diyos. Kung wala kang paggalang sa magulang mo, disobedient to parents, unti-unti pinabago ka ng Lord. Dahil lang po yan lahat sa grace ng Lord. It's all because of the grace of God. At sino po yung nag-approve dito? Ang nag-approve po sa kanila pong evil things at invention of evil, yung mga taskmasters. Ang ginawa po nila, sabi nila sa mga Israelita, may bago tayong rule, hindi na namin kayo bibigyan ng straw. Ang hirap po nun. Tama po ba? Napag-usapan natin kanina. Ang hirap po pag walang straw. Going back po, no, ang hirap po nung pinapagawa sa kanila, ang sabi, I will not give you straw. Hindi na sila 10 yung bricks, example lang yun, 10 yung bricks na gagawin nila pero walang straw. So kung ikaw yung empleyado, ang hirap nun. Parang ginawa sa US, ikaw ay nasa producer ka ng bangus. Alam mo yung sa bangus, yung boneless na bangus. Tapos, di ba yung boneless na bangus, kailangan nila tanggalan ng tinik para maging boneless. Isipin mo, nasa planta ka ng ganun pero hindi ka binigyan ng tiyanik. Bahala ka dyan. I-boneless mo yung bangus pero wala kang equipment, kamay mo lang. Ang hirap po, no? Kaya call center agent ka, hindi ka binigyan ng computer. Parang these are exaggerated example, pero parang ganun yung ginawa sa kanila, yung mahalagang material na kailangan nila para makapag-produce with excellency ng bricks, hindi binigay ni Pharaoh. Bakit po? Because he is an inventor of evil. Ito pang mga taskmasters, yung mga kasabot niya, sila pa ay apurado at apurada. Ang sabi nila, urgent to, bilisan nyo, magtrabaho kayo, tapusin nyo yan, dapat kumpleto pa din. Kasi kung hindi, ang sabi dyan, they were beaten, binubugbog pa sila. So, isipin nyo po, yung pinagdaanan ng mga Israelita sa kamay ni Pharaoh at ng taskmasters na mga to. Tinanggalan na sila ng supplier, kailangan nilang kumota, pag hindi sila kumota, bubugbugin pa sila. What an evil doing sa mga taong ito. At alam natin, God is not silent, God is not blind and deaf sa pinagdadaanan nila, and God will do something about it. Kaya ano pong nangyari? The Israelites, they respond to this burden. They respond sa added burden. Ano pong ginawa nila? Sa verse 12 po, dahil wala naman silang choice,
they scattered throughout all the land of Egypt to gather stubble straw. So, ang ginawa po nila, initially, dahil wala silang magawa, pumunta pa rin po sila, naghanap sila. Lumipot sila sa Egypt, nagtanong-tanong siguro sa mga kapitbahay, baka may straw ka dyang straw ka dyang natitira, kailangan namin sa bricks. At ginawa po nila. And some of you may ask, bakit naman kasi pinahirapan pa nila yung sarili nila? Di ba yung mga bricks naman, gawa yun sa clay lang? Hindi ba sapat yung clay para gumawa ng bricks? Ang reason po noon, una, ang utos po kasi ni Pharaoh, kailangan may straw yung bricks. So lagot sila. Pangalawa, pwede naman po talaga yung clay. Kasi yung clay po, pwedeng i-bake. Pero in the context of Egyptian, mahalaga po yung straw kasi po harsh po yung weather sa Egypt. Malamig minsan, mainit. So ngayon, magkakaroon po, magbe-break yung clay kapag hindi po nilagyan ng straw. So yun po yung explanation doon, bakit po mahalaga yung supply po ng straw sa kanila. So pag tinignan po natin ito, humanly speaking, ito po ba'y posible na task or imposible po na task? Imposible. Imposible. Maghahanap ka pa, ilang minuto yung gugugulin mo, ilang oras, mag-aagawan pa kayo kasi lahat kayo kailangan kumota. Kasi pag hindi nangyari yon, bubugbugin kayo ng mga taskmasters. This is an example of what Paul described as inventors of evil. This is really an inventors of evil. Humanly speaking, they were burdened by this added burden ni Pharaoh sa kanila. Na gumawa ng clay without straw and look for their own straw. Ito po example ng isang bricks na may straw na na-discover din po sa Egypt ng mga na nagsusuri po ng gantong pag-aaral. So may nakita po sila, so makita nyo po itong mga brown po na yan na nasa pagitan. Yan po yung mga straw na kailangan po nilang isama sa clay para mas maging matibay po ito. So going back, ano pong ginawa ng mga foremen? When nakita nila nahihirapan yung kanilang mga teammates, so kung galing po kayo sa corporate world, galing po ako sa call center, so may mga team leader, so they are the foremen, and then may mga teammates sila. So nahihirapan silang gumawa, hindi sila makakota. Nagagalit yung mga taskmasters sa kanila, o mga managers siguro yon, ng mga team leaders at ng mga teammates. So nangyari, binubugbog pa sila. Ang ginawa nila, lumapit kila kay Pharaoh. Umiyak sila. Sabi nila, bakit naman pinapahirapan nyo kami? Pinapagawa nyo kami ng bricks na walang straw. Ang hirap nito. Pero hindi naman namin ito kasalanan. Kasalanan nyo ito kasi hindi nyo kami binigyan ng supply ng straw. So ang dami pong naabala, no? Ngayon, hindi sila makakota, hindi maitayo yung kailangan nilang itayo kasi napaka-ma-pride ni Pharaoh na hindi, idle kayo, tamad kayo, kaya kayo ganyan, kaya gusto nyo sumamba. Grabe po yung pinagdaanan nila. So they cried out to Pharaoh, pero hindi po sila pinakinggan ni Pharaoh. Ano pong ginawa nila next? Ang ginawa na po nila, they confront Moses and Aaron. Ang sabi nila, I highlighted this, sabi nila, the Lord look on you and judge, because you have made us stink in the sight of Pharaoh and his servant. At maaaring patayin nila kami, mamatay kami sa hirap na ito, sa burden na ito. Grabe yung ginawa nyo sa amin. So balik po tayo dun sa ating unang pag-aaral sa introduction. Anong sabi po nila? They believe, they bow down, and they worship God. That is their initial response when they heard that the Lord answered their prayers. Pero when dumating po yung mga problema, may mga inalaw po si Lord sa buhay nila, na inalisan po sila ng straw, they started blaming others. So, hindi po natin sinaset aside na kasamaan po talaga yung ginawa ni Pharaoh at ng mga servants ni Pharaoh. Ang sama po talaga ng ugali nila. At ang kakapal ng mukha po nila, yet we use that term, na mag-demand na dapat kumpleto yung quota kahit hindi naman po sila nag-supply. Pero hindi dapat po nating iset aside din na hindi po tama na nanisip po sila ng iba. Kasi di ba sabi nila, Moses and Aaron, kasalanan nyo to eh. Si Moses at Aaron na pinapasalamatan nila dahil nagbigay ng mensahe ng Diyos, ngayon po, sinisisi na po nila. Kasi po, nakakalimutan nila, they worship God when they heard God's concern about them, but they fail to acknowledge that God's sovereign truth, that His ways are not our ways, it is higher than ours, and our thoughts are higher than our thoughts. Iba po kasi ang Lord eh. Iba po yung kanyang paggalaw, iba po yung expectation natin sa prayers natin. Pero while we are waiting for our prayers, may mga inaalaw siyang mga bagay eh. At yung inaalaw niya po mga bagay,
para pag dumating yung pagkakataon na ibigay niya tayo itong panalangin, yung sagot sa panalangin mo, handa ka na doon sa sagot sa panalangin mo. I remember Pastor Jeff teaching us that God blesses us gradually. And in a gradual blessing, hindi naman po yun smooth sailing eh. May mga rough roads po doon. Like yung nangyayari po dito sa mga Israelita. Pero hindi po nagbago yung katotohanan na mabuti po ang Diyos. Na mabuti po ang Diyos at hindi sila iiwan at pababayaan ng Diyos. That God will do something about their situation. So, makikita po natin dito, they are burdened, but they forgot that they are never forsaken. They are chosen by God, they will not be forsaken by God. Matatapos na po tayo, may nagsabi po, God works in mysterious ways. We won't understand everything that happens in our life, but we can be sure that God will take care of us. Sabihin mo nga sa katabi mo, God will take care of you. Hindi po, I will take care of you, Baka may nililigawan ka pala. So, I will take care of you. So, God will take care of us. Tayo po ay aalagaan ng Diyos. Meron po ba sa atin dito na tatayo, sisigaw ka na, hindi, Brother John, pinabayaan ako ng Diyos. Meron po ba sa atin ganun? Sasabihin natin, all my life, pinabayaan ako ng Diyos. Never po tayong pinabayaan ng Diyos. May mga tingin lang natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Pero in reality, inaalaw ni Lord yung mga situations na yon. Dahil at the end of the day, makikita natin na may plano ang Diyos sa atin. And His plans are more than what we are expecting. So di ba, isipin niyo po si Moses at Aaron, ang tinitignan ng mga Israelita na magliligtas sa kanila. Anong pinadala po ng Diyos? 10 salot lang naman. Diba? So, their expectation may just be, siguro si Moses at Aaron kakausapin si Pharaoh tapos palalayain na tayo. No. There's a season in the time of the Lord. He makes beautiful in His time. Pero in between, may mga iaalaw siyang situation. Pero at the end of the day, it is for His glory and for our good. At yun po yung nangyari sa mga Israelita. And we will learn that in the coming weeks. So let me end this po. How we can see what we should do as we wait for God, as we wait for God's rescue. Una po, we patiently wait in God. Sa mga panahon po ng challenges sa buhay natin, habang nag-aantay po tayong sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin, ano pong iniisip natin? Saan po kaya tayo nakafocus? Later po, we will pray all the list here, dito po sa ating prayer box. We are praying this every Sunday. We are committing everything to the Lord. Yung nilista po ba natin dyan, nakaisip natin na ano kaya yung sinagot ng Lord na panalangin ko? Bakit kaya hindi pa sinasagot ni Lord yung panalangin ko? Yung ba yung focus natin? Or ang focus po natin is, sino po ba yung sasagot sa ating panalangin? May gawa nga po ang quote, God wanted us to be satisfied, not in our answered prayers, but in Him who answer our prayers in His own ways and in His own timeline. Yun po ang Diyos. Siya po ay sumasagot sa ating mga panalangin. Pero ang gusto niya po, masatisfy tayo hindi sa answered prayer. Na pagdating na December, binuksan natin yung prayer list. Bad trip naman si Lord, hindi sinagot to. 40 nilagay ko, 39 lang sinagot niya. Alam mo yun, parang hindi natin nakikita na ang dapat pong purihin ang Diyos, hindi yung mga sinagot niyang ating panalangin. Because at the end of the day, it is His own ways, in His own timeline, ito po ay kanyang sasagutin. Wait lang po tayo. Nakita po natin, the Israelites did that wait. May 40 years na pagitan, pero may mga plagues pang dumating. Bago nangyari na tumawid sila sa Red Sea at nakita nila, sumayaw sila sa Diyos at nagpuri dahil sila'y naging malaya na. May inalaw pa ba si Lord? Oo. Ilang years na naman sila nagpaikot-ikot sa wilderness bago nangyari yung Kanaan. Namatay na si Moses, wala pa sila sa Kanaan. Diba? Ang daming nangyari mga bagay, inalaw ng Lord, pero yung katapatan ng Lord hindi nagbago. Ngayon, anong evidence? Ang bayan ng Israel ay nananatiling bayan ng Israel. Dahil ito sa pangako ng Diyos. Ganun po katapat ang Diyos. God will always take care of us. So, we should not be satisfied in our answered prayers, but in Him who answers our prayers. So, may pinagdadaanan po ba tayo? Anumang sitwasyon po na yan, mga kapatid, tandaan po natin, we just patiently wait in the Lord. We should patiently wait in God. And as we patiently wait, what we should do, we stand firm in our faith in God. We stand firm in our faith in God. 1 Corinthians 15 verse 58, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you.
Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Stand firm and be productive. As you are waiting for God's to answer your prayer, be productive in your life, especially in your life with God. Na lahat po ng gagawin natin ito para sa Kanya at para sa kaluwalhatian niya. Let nothing move you. May dadating po ng mga problema pero hindi po nagbago ang Diyos. May dadating po mga problema. Sabi ni Jesus, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. God provided you salvation. Ano pa po yung hindi niya kayang ibigay sa iyo at tulungan ka sa mga pinagdadaanan mo? You may feel be burdened right now. Problema sa pamilya, problema sa asawa, sa anak, sa school, or sa trabaho mo. Pero hindi po nagbago ang Diyos sa buhay mo. Kaya last but not the least, believe in our hearts, believe in your hearts, that God is good all the time. Sabihin nga po sa sarili nyo, God is good all the time. God is good all the time. Ang Diyos po, siya po ay mabuti. The goodness of God is not about our situation. The goodness of God will never be changed by our situation. The goodness of God is not defined by our situation. The goodness of God is who God is. He is good. He will forever be good. Ano man pong i-allow niya, even after this message that you heard, He will remain good. So always tell yourself, Lord, you are good all the time. And taste and see that the Lord is good, sabi ng Salmista, and blessed is the man who trusts in Him. So dito po ako magtatapos. And I love what someone says, I find joy in every day, not because life is always good, but because God is. Sabihin nga po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I find joy in every day, not because life is always good, but because God is. Manalangin po tayo. Lord, we thank you, Lord God, for your word, for your message that we heard today. Lord, may you just continually illuminate your word and speak to our hearts, Lord God, even after our worship service. And Lord, may your name alone be glorified, Lord, in the preaching of your message today. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you po mga kapatid.